anong conviction sa kasong kriminal? Wala po Wala ngayon. po. Wala po. Wala po. Pero meron pa rin kayong mga hinaharap na mga kasong kriminal. Opo, at ito po yung mga sabi ko nga ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Mga ilang araw bumabalik pa yan at yung nakapag lumpa pa siya doon sa Legal and Prosecution Service. Nakapalumpa po siya doon sa isang komisyonado o isang abogado na merong authority para mag-administer na oath. At yung nga po, meron pong pangalan ng netatak po yun. Ganoon naman po yung yung usual na ginagawa pagka may investigation kami. Hindi na kami nakapag-usap pa muli. Pero nagtry ako nung huli kong pagkakaalala dyan sa trabaho na yan, i-discuss ko paano makaharap ko ng personal itong si namayapa na pala si Asik Gadapan, dahil sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na kanyang mista sa Philippine Military Academy. Sinabi niya sa akin na wag mo nang yan at ayaw ng taas, sabi niya. At pa nga niya, allegedly binanggit niya yung pangalan ni Executive Secretary Paquito Ochoa na ito yung nag-order sa kanya na wag ituloy yung operation na yan. At yun nga, sabi nga niya, wala tayong mapapala dyan. At baka lang ang abutin natin dyan. Malayo mararating natin, mapapahamak tayo dyan. Yun yung niya. Bukod po sa inyo... Mr. Morales. Yes, attorney. Go ahead po. Mr. Morales, tanong ko lang, itong confidential informant, kasama pa siya doon sa suminghot, doon sa white powdery substance, o siya ba ay isang nanonood lamang, siya ba ay kasambahay? Anong tingin niyo? Bakit niya nakuha yung mga stolen shots na yon? Alam niyo po, doon sa pagkakakuha niya ng meron po siyang access kasi may personal information siya. Hindi mo pwedeng makuhanan ng litrato ng sikreto kung hindi ka kasama. Nandun po sa nandun po doon sa kanyang sinumpang salaysay dahil yung yung initial na pag-uusap namin, inassess ko talaga kung ano itong motivation nitong tao na ito. Kasi bilang ahente ng PIDEA dati at investigador, ang mga nakikita ko motivation, kundi pera, nakagalit, inggit, selos, negosyo, kaaway sa negosyo, kakumpetensya doon sa TARP o doon sa teritoryo, at iba pa. Hindi ko sasabihin kung ito ay lalaki o babae. Talagang manganganib ang buhay nitong tao na to. Kaya nga, sabi ko nga po, kung kung ma-declassified ng tuluyan, hayaan ko po yung mismong authorities ang mag-declassify. Kasi nga, meron din akong kakaharapin talagang kung talagang ko to. Kasi hindi po pa po siya naka-declassify yung nilalaman po nung epidemic. Pero at least bigyan niyo po kami ng indikasyon. Ito ba ay kapwa alta sosyedad o isang kambahay doon sa lugar na yun? Kasambahay. Mamamatay po yung tao. Pasensya na po talaga, attorney. Kasi sa ngayon po, kaya nga, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano na nangyari, doon sa tao, Pero ito matatalito. Kasi hanggang ngayon po, magmula po nang lumabas itong issue na ito na ipinulgar ni Maharlika, hindi malayo, talagang nagkakaroon sila ng talagang pag-check. O sila mismo nagkakaanuhan na yan na sino sa atin yung nag-leak nito. Basta yun po ang sinasabi ko, na ang motivation ng nagbibigay ng trabaho ay maaring pera, selos,
inggit, galit, kakompetensya, o ano pa man. Di ba? Yun lang po yung motivation doon sa Opo. ano yun. Ngayon, kung nakuhanan sila doon sa mga activities nila, sila na mag-isip. Kaya nga, sabi ko nga, swerte kung buhay pa ito o ano, no? Kung ano man. Sir Jonathan, si Admar po ito ulit. Yes, sir. Doon sa pag-iimbestiga nito or planong pag-iimbestiga, no? Kasi hindi nga natuloy. Kayo lang po ba ang nakakaalam nito or meron pang ibang taga PIDEA? Kasi it seems na yung PIDEA, marami silang inilahad doon ng mga witness na hindi nila alam. Wala po ba kayong katrabaho nito? Kasi malaking ano to, mga personalidad na ito. Kahit during that time, 2012, itong target po ng inyong investigasyon. At nasaan na po sila? Aktibo pa ba sila sa PIDEA? Or meron na bang ibang hindi na aktibo sa PIDEA na willing din ba na pumanig or igiit na tunay ang inyo pong sinasabi? Kapag gumagawa po ako ng ano, no, ng sinumpaang salaysay, yung pong mga tao na naandoon habang nag-iimbestiga ako, talagang sinasabihan ko, ikaw ang witness nito ha, ilalagay ko pangalan mo. Diba? So, noong mga nakarang, ano, no, paggawa ko doon, ano, lalo particular ito, nakalagay po yung pangalan ng saksi. Nakalagay po doon. Ngayon, doon sa ipinresinta ni Director General Lasso na mga dati kong kasamahan, sa akin naiintindihan ko po, naunawaan ko yung pinanggalingan nila, no, pinanggagalingan na kumbaga sa ano, talagang itatanggi at itatanggi. Yung boss ko na nga lang, nakita nyo na kung paano magkabuhol-buhol eh. Di ba? Tinatanggi niya na nagkausap kami. Later on, yun, meron na siyang ano, no, sinabihan o na ano. Kasi ang inaano ko dito, sinabihan mo ko na itinay. Tapos sasabihin niya, parang may nasabihan nga ako na hindi ko lang matandaan. Ibig sabihin, yung sinasabi ko sa kanya, kaya nga tanong ko sa kanya, ano, sasabihin na ba natin? Kasi ang inaano ko kay Director General Lasso, na bago itong hearing, merong nagkaroon ng pag-uusap. Merong mga nag-usap. Nag-usap yung mga dating magkakasama. Nag-usap yung dating magkatrabaho. Ano pinag-usapan? I-deny na lang yung dokumento para wala ng gulo. Opo. Sir Jonathan, bago lang si attorney ulit, siguro kung okay na yung kanyang linya. Ito bang dokumento na ito, nakikita mo na ito rin yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nabanggit niya na meron siyang nakitang dokumento rin way back noong mayor pa po siya ng Davao City. Tingin mo ito lang yon o meron pang ibang mga dokumento rin na nagsasaad din dito sa alleged na paggamit ng illegal na droga ng ating Pangulo? Naniniwala po ako na mukhang kapareho o unless na yung nagsabi sa kanya gumawa ng gumawa ng report o special report. Pero kung mababalikan ninyo yung sinasabi ng dating Pangulo, bagamat Bisaya, pero yung pangalan ng Maricel Soriano, yung pangalan ng presidente at yung institusyon ng PIDEA na may i-re-raid, sa ano ko po, no? Ito po yung mga information na nakalagay doon sa folder. Ito po yun na naandun sa IIS. Ito po yun, hindi malayo, ito po yun. Kaya lang hindi ko naman po alam na ito yung report na naiwan doon sa IIS. Maari kung ito binrip siya, maaring ito ay binigyan siya ng isang special report o laman ng isang intelligence brief na ibinibigay ng mga alter ego ng mga heads of offices na nakakausap ng Pangulo. Opo, Sir Jonathan, ipinagbabawal po ba sa inyo bilang PIDEA agent, halimbawa nag-iimbestiga kayo, na mag-secure ng sariling kopya doon sa inyo pong dahil baka possible, dahil nga ginipit
baka alisin lahat ng mga nakalap ninyo na mga ebidensya. Ipinagbabawal po ba na magkaroon kayo ng kopya nito? Opo. Hindi po pwede kung yung mga dokumento na yan, dapat doon lang. Kahit nga, no? Yung magkwento ka eh. Yung magkwento ka na patungkol doon sa classified information, hindi ano yan eh. Hindi, kumbaga sa ano, itong trabaho, no, sa akin, pag dyan para sa opisina, pag sa bahay, wala na. Pag umalis ka dyan sa opisina niya, andyan na yan. Kaya, ako man, gusto ko man matuloy yan, operation na yan, wala na ako doon, wala na akong karapatan para hawakan yan. At iyaan, talagang para doon sa mga susunod na ahente na nandyan, sila na magtuloy niyan. Opo, attorney? Mr. Morales, Yes, yung sir. 2012, kung maalala nyo, senador ba ho no ng ating presidente or wala siyang posisyon sa gobyerno ng mga panahon na yun? Alam ko po politiko, kaya nga po, no? Kaya nga ang sinabi ko sa kanya, sa pagkakaalam mo, ano siya? Ang declaration po ng confidential informant noon, politician. Kaya politician. Kasi po, kahit alam ko pong senador siya, hindi naman po sinabi ng declarant na senador siya, yun lang po yung nagre-reflect dun sa tinitipa kong affidavit. Kung ano lang po yung sinabi. Anong pagkakakilala mo sa kanya? Ano ba siya? Politician po. Yun. Maliban dito, ano pa ang pagkakakilala mo sa kanya? Yun po. Yung ating yung confidential informant, meron ba siyang sinabi na bakit magkasama noong mga panahon na yon si Maricel Soriano at si Presidente? Meron bang sinabi na parang ano ba yan, magkaibigan lang sila o meron bang relasyon? Bakit doon sa bahay ni Maricel Soriano nang gagaling yung pagsinghot ng powdery substance? Meron ba ho? Other than magkakilala sila, meron bang sinabi na special reason kung bakit doon mismo sa pamamahay ng artista nangyayari? Parang wala ata. Hindi, basta ang lang, yung mga tao na kasi naka-focus lang po kami doon sa mga litrato eh. Yung wala, parang wala ako natanong po na gano'n. Na bakit sila, ba sila o no. Kaya, wala po ako natanong na Nangyari po itong insidente nito, panahon pa ni Presidente Pinoy, at alam namin na parang dyan ding mga panahon na yan na nagkaroon kayo ng kontrobersiya. Ano ba ho yung kontrobersiya ninyo dahilan kung bakit kayo ay natanggal sa PIDEA? Ganito po yun, Yung kontrobersya na yung una nagpumutok doon sa PIDEA po, no? Ito po yung meron kami natuklasan na isang grupo ng mga na malalaking drug trafficker na nag-ooperate sa Binondo. Ganon din sa ginagamit nila yung National Bilibid Prison na bilang kanilang mga yung distribution. Yung nandun yung kanilang mga nakakulong doon na mga high profile inmates, yun yung ginagamit nilang mga marketing officers. Ngayon, katulong ng Anti-Money Laundering Council, natuklasan po namin yung accumulated na sales ng sindikato ay umaabot sa 200 billion pesos. So, yun po, kami ng nagkaroon ng asset preservation order at ang inabot ng alam po ng press order ay 130.4 million. So, tinrabaho namin yung mga personalities sa likod niyang Binondo Drug Cartel at nagkaroon po kami ng pagkakataon na maaresto yung isa doon sa mga financier. Nahuli ko po yun doon sa NAIA, Terminal 3, matapos itong magkaroon ng warrant of arrest. At yung isa na bypass ko doon sa May Timog, ako po mismo yung post buyer. At yung isa ay nahuli ko mismo doon sa DOJ nung paatin siya ng preliminary investigation. So, patapos po nung mahuli namin yung pinaka isa sa mga financier, ang ginawa nitong sindikato
kasabwat yung iba sa gobyerno at merong taga-media, pinailan kami ng 8 million extortion na ano. So, sumambulat po yun sa publiko. Nag-conduct ng investigation ng NBI at umatin naman po kami, sinabit naman namin ang sarili namin at dahil nga malakas yung pressure, ipinail ito ng DOJ sa ombudsman at yung sa sa court ng Quezon City. Na-exonerate naman po kami doon sa extortion na yun sa ombudsman. Ganoon din po sa Quezon City, na-dismiss naman po yung kaso. Ngayon po, dumating po yung point na hindi na namin maintindihan yung liderato ng PIDEA, particular dito doon sa Deputy Director General. Ito po yun. So, talagang grabe yung disappointment ko doon at saka doon sa kasulukuyang Director General, si ano ba pangalan nito? Inalisan kami ng karapatan na manghuli. Nirelieve kami doon sa IIS, nilagay kami sa regional office ng NCR. Pwede kaming manghuli doon lang sa squatters area ng PIDEA sa likod. Yung squatters area doon sa likod ng PIDEA, doon lang po kami pwede manghuli. Biro nyo, apat kami opisyal, tapos may mga tao kami. Biro mo, sayang yung sweldo sweldo sa amin. Doon lang kami sa maliit na area, inuhuli namin laboratorio, drug trafficker, tapos pinahuhuli sa amin yung mga piso-piso. So, talagang sama talaga ng loob ko na. Ano ba talaga? Ano ba ang tama at mali? Kung ganyan lang pala din, ang natin dito, magpapautos kayo kahit wala namang kasalanan yung tao, tama na natin. Umpisahan na natin sa tulad natin. Sabi ko, total pare-pareho tayo alagad ng batas, itama na natin. So ang ginawa namin, 3 kami ahente, nag-execute kami ng joint affidavit, nireklamo po namin yung aming opisyales na nag-uutos sa amin ng mga ng kung ano-anong irregularidad. Kumbaga yung mga inuutos sa amin na for compliance na accomplishment. So, pinail namin sa IAS yun, at ito namang IAS, sa halip na umaksyon, kami pa yung pin-down kasi masisira daw yung agency. Kita nyo, kapag yung sistema lalabanan mo at magsasabi ka ng totoo, ikaw yung kakadain. Dahil nga nakapag-execute na ako ng affidavit, pag upo ko sa korte, sinabi ko yung totoo. Dahil hindi ko na matiis yung taong nagdudusa na wala naman talagang kasalanan. Alagad ka ng batas eh. Kung ikaw alagad ng batas, dapat ikaw yung nagtatanggol dun sa karapatan ng tao na yun. Diba nga, ako nangyari na sa akin. Nag-iisa akong pulis, meron nag-aamok, naghahabol ng panaksak sa isang palengke ng Pasig. Iniharang ko po yung sarili kong buhay. Mamamatay siya o mamamatay ako. Napatay ko siya. After less than or more or less 5 years, acquitted po ako. At ginawa ko po uli yun. So, para sa kaalaman po. Opo. Okay. At So, yun para po, sa kaalaman po ng ating mga viewers, linawin po natin, wala po kayong kahit anong conviction sa kasong kriminal. Wala po. Wala po. Pero meron pa rin kayong mga hinaharap na mga kasong kriminal. Opo, at ito po yung mga sabi ko nga, ito yung sukli sa pagsasabi ng katotohanan. Mhm. Okay. So ngayon, bagamat may mga kaso po kayo na nakabinbin pa, wala pa pong conviction. So ibig sabihin, hindi po pwedeng sirain ang pagkatao ninyo dahil wala pa kayong criminal conviction. No? Opo. Tama ho yan, no? Opo, tama po. Sir Jojo, nagsimula po ba itong Mga partners. yung sinasabi niyo pong panggigipit after nitong plano niyo sanang investigasyon against kay ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos? Alam niyo po, nung una,
na hindi ko maunawaan kung saan nagmumula itong pagkakaroon ng pressure sa akin ng liderato ng PIDEA. Noon kay Asik Gadapan, tapos nung dumating naman itong pumalit na bagong Director General, itong Yusek Gutierrez, yung dati. Pumalit si General Kakdak. Inappoint siya ni bali ang nagrekomenda diyan ang sa pagkakaalam namin, ang nagrekomenda diyan is si Executive Secretary Paquito Ochoa. Nung umupo siya, talagang mainit ang dugo niya sa akin. Talagang hindi ko alam kung sinulatan ko pa yan at nilatag ko pa yung mga pending na mga trabaho yung sa mga high value targets, pero binaliwala niya. Yun na, dinala kami sa nireassign kami sa NCR at pinagtrabaho kami. Specific ang tatrabahuhin nyo lang yung squatters area dyan sa likod. Tingnan nyo may mga existing kami, case operational plan, may mga existing kaming mga trabaho na ginastosan talaga ng gobyerno. Magtataka talaga ako hanggang sa yung tungkol dun sa mga drug lord talagang hindi kami nagkaroon ng patas na pagtrato dito sa particular ako dun sa hanggang sa nare-realize ko na mukhang hindi kaya itong pagkaka-imbestiga ko dito sa cocaine na involving politician Bongbong Marcos, hindi kaya ito yung dahilan ng nangyayaring indulto sa buhay ko ngayon. Talagang ba't ganito? Imbes na talagang winawasak talaga yung pagkatao ko. Talagang pinalalabas nila sa publiko na hindi ako dapat pagkatiwalaan. Iniisip ko talaga yun hanggang ngayon Pati yung pagkakaso na yon, sino ba nagkaso sa akin? Yung na-acquit ako sa Quezon City RTC. Ito yung tao ang nagkaso sa akin dito, yung taong inappoint ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Yung kaso doon sa Pampanga, sino nagkaso sa akin? Yun din yung tao inappoint na yung nirekomenda ni Executive Secretary Paquito Ochoa. Kaya sabi ko, hindi kaya konektado itong mga ito. Ngayon, 2013, pinatawag ako dahil nga talagang naging vocal ako sa publiko, lalo sa media, sa mga irregularities na nangyayari sa PIDEA. Pinatawag ako ni Attorney Serapio na police din si retired Police Director General Felizardo Serapio sa Law Enforcement Security Integration Office sa Mabini Hall sa Malacanang. Sinulatan ako as per instruction by Executive Secretary Paquito Ochoa. Ang sinabi nila, hindi raw formal investigation, pero parang pinadala sa akin yung mga nalalaman ko, yung mga ano ba yung sinasabi mo, ganito, ganyan, bla, 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 bla. Nakita ko, pinag-present pa ako. Pero, wala naman. Papagalitan lang pala ako. Binaliit lang yung aking kakayahan, yung aming mga accomplishment. Binaliit lang. Sir Kaya Jonathan, sabi ko, Apo. Sir Jonathan, bago lang tayo magtapos, may ilang katanungan lamang. Yung po mga classified documents, ano pong assurance natin na hindi ito mawawala? At, o maaari ba itong mawala at maaring sunugin kung gugustuhin ng mga taong talagang ayaw ipakita itong mga ebidensyang ito? Alam niyo, sa nakikita ko indicator sa tahasan pagtanggi at pagsisinungaling nitong PIDEA Director General para lamang maipagtanggol yung kanyang yung nag-appoint sa kanya, talagang pinalalabas talaga niya na sinungaling ako. Harap-harapan talaga na pinaninindigan niya, sinungaling ako. Yun ang sinasabi niya. Kasi nga, ito lang yung paraan para maipagtanggol niya yung nag-appoint sa kanya.
At Kaya kaya iyan kaya yung sa pagsisinungaling na talaga na sinasabi niya hindi walang ganyan, hindi nag-exist. Kaya nga ang sabi ko kahapon sa hearing, ano yung hawak? Ano yung pinapakita? Ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte? Kasi yung trabahong Maricel Soriano, Bongbong Marcos diyan sa paghitit ng ng suspected illegal drugs. Ako nag-imbestiga diyan eh. Kaya iyon, kumbaga sa kung mismong si Pangulong Duterte, inilaglag nitong mga taga-PIDEA. Saan ba naman kayo nakakita? Kaya ang itatanong ko dun sa May 7, sino ang mas credible? Itong nagpapanggap na tumatayong abogado sinasabi ng confidential informant na politician na si politician Bongbong Marcos na sinasabi ng confidential informant na humihitit ng dangerous drugs, sumisingot ng dangerous drugs, o si Pangulong Duterte. Si Director General Lasso o si Pangulong Duterte? Sino ang merong credibility sa dalawang ito? Sir Jojo, bilang panghuli na lang, after po nitong maisiwalat, kamusta po ang inyo pong pamumuhay sa kasalukuyan po? May mga banta po ba na kayong natatanggap after mangyari po ito, after ng inyo pong paglantad? May iba rin bang mga media entity na nag-i-interview sa inyo para lubos na makuha yung mga impormasyon pa? Sa media entity na iba, wala po eh. Wala pong wala pong siguro dahil na rin sa takot na mangyari sa kanila yun nangyari sa SMNI. Kasi naka-experience na ako na in-interview ako ng isang na isang kilalang radio station at sinabihan ako na wag na tayo magbabanggit ng tungkol kay BBM. Kasi minsan ako na-interview no March 17, tinanong ako nung isa doon sa dalawang host ng programang panggabi, sa inyong grupo, meron ba kayong meron ba kayong listahan na sabi ko na mga tao na personalidad na gumagamit ng na involved sa illegal drugs. Sabi ko meron. Sa mga politiko, sino ang pinakamataas na politiko ang meron na nasa listahan nyo? Sabi ko, presidente. Kaya nung mga sumunod na interview, after 2 weeks o 3 weeks tayo, bago interview, sinabihan ako, huwag na tayo magbabanggit kasi baka mawalan kami ng trabaho. Masara yung istasyon. Pero yung banta po, Ngayon, Sir Jonathan, meron po ba? Ano nga po yung tanong Yung ulit? banta po sa inyong buhay after banta. nito, Yung banta po, sinabi ko po sa Senado kahapon na habang total... Sir Marato, Opo. Hello po. Sige po, Sir Jonathan, go ahead po. Ayun, sinabi ko po nga po nung nung pinakahuling hearing. Sabi ko walang ibang tao na mag-iinteresan kasi sinabihan po ako ni Senator Bato de la Rosa na mag-ingat ako baka may mga ibang grupo na pag-interesan ako para palabasin daw na si Pangulong Bongbong Marcos ang may kasalanan. Sabi ko wala naman akong alam na ibang tao na po pwede mag-interest sa akin kundi mismo si Pangulong Bongbong Marcos dahil dito sa issue na ito. Dahil dito sa ginawa kong pag-iimbestiga at pagkuha ko ng statement sa confidential informant na itinuturo siyang sumisinghot ng cocaine kasama itong ibang personalidad kabilang si Maricel Soriano. Kaya wala akong ibang tao na naiisip na maaari mag-interest laban sa akin kundi ang Pangulong Bongbong Marcos lang. Kaya nga sabi ko, ito trabaho lang po. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kung meron man na dapat patunayan na kayo malinis, dapat patunayan nyo sa pamamagitan ng
ng pagharap sa Senate investigation or pagsasubmit sa sarili nyo sa isang scientific method. Ito po yung mag-undergo siya ng hair follicle drug testing. Yun po. Patunayan nyo sa tao na malinis kayo. Hindi totoo yung sinasabi ng ahente na yan. Sinungaling yan. Ito, magpapadrug test ako sa harap ng sambayan ng Pilipino. Diba? Sana ganun eh. Attorney? Ayan. Lako, no? Mr. Morales, personal niyo bang kakilala si Presidente Duterte at kayo ba ho ang nagbigay sa kanya ng dokumento na tungkol dito kay PBBM? Hindi ko po kilala, hindi po kami magkakilala ni Pangulong Duterte. Wala. Kilala ko lang presidente siya pero hindi niya po kilala. At wala po akong sa kanya at wala rin ako ibibigay na dokumento sa kanya dahil yung mga dokumento na yun nasa PIDEA. So, yung nagbigay sa kanya, nasa PIDEA rin pero hindi po kayo yon. Opo, kasi unang-una, kung meron man siyang man siyang natanggap na report, siguro parte po ng kanyang kapangyarihan o tungkulin bilang presidente. Kasi ang mga government agency, trabaho po nila, tungkulin nila i-brief yung presidente. At nung mga panahon niya, war on drugs, hindi ako nagtataka kung itong mga lahat ng buong Pilipinas merong report na nabibrief yung presidente sa mga sitwasyon natin sa illegal drugs. Yung mga sumunod na PIDEA chief po sa panahon ni Presidente Duterte, tingin nyo ba alam nila itong mga dokumentong ito at yung pagmamanman na ginawa kay Presidente Marcos? Hindi ko po alam eh. Wala po ako idea.